Alam mo ba, kung flat ang hugis na yung ulo, ay maaari ka nang matawag na maganda ka? Yan ay ayon sa mga tao sa Visayas noong pre-colonial era. Kumusta? At welcome sa Way Back Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at sa kasaysayan. Ako si Rian Aragon, at tara, pag-usapan na natin ang artificial cranial deformation. Alam niyo ba, yung mga National Geographic photographs na super iconic? Yung mga kuha ng iba't ibang tribos sa buong mundo. Parang frozen in time capsule, no? Makikita doon ang mga unique na practices na naipapasa nila sa mga susunod na henerasyon. Kagaya na lamang nung mga tribes sa Africa at Amazon na may kakaibang pagpaganda ng labi nila. Kumbaga, the longer the lips, the more beautiful you are. For sure, nakita nyo na rin siguro yung mga babae sa bundok ng Burma at Thailand na mayroong mahabang leeg dahil sa mga brass coil na suot nila. Well, meron rin tayo niyan. Bago pa dumating ang mga Espanyol, may kakaibang paraan ng pagpapaganda ang mga Visayan. They do the artificial cranial molding. Ginawa nila ito sa kanilang mga sanggol para maging mas maganda daw ito. Interesting, hindi ba? Mapapasabi ka na lang na for the sake of aesthetic reasons. Pinaniniwalaan kasi ng mga ninuno natin noon na maganda ang malapad na mukha, na may sunken forehead at flat na ilong. Kaya naman pinipigilan nilang lumaki ng normal ang ulo ng mga bata. Hindi lamang sa Visayas ang may ganitong paniniwala. It's a tradition to many across the globe. Pero di mo in-expect na we once had this in our history. Pero, teka, paano nga ba nila ginawa ito? May dalawang paraan daw. Ayon kay historian at anthropologist William Henry Scott, gumamit daw ang mga Visayan ng isang device na tinatawag nila na tangad. Imaginein mo, parang isang manipis na suklay na tinatali nila sa noo ng mga bata, tapos binibendahin nila ito para hindi maalis. Medyo nakakatakot kung iisipin. Dahil sa pressure ng tangad, hindi na lumalaki ng normal yung harapan ng ulo ng bata. Pero tumataas naman yung likod. Sa mga Bicolano naman, may dalawa silang ginagamit. Una, yung isang uri ng little plate or tablet na siyang tinatawag na sipit. Yung isa naman, yung padded one. Tinatawag naman siyang saop. S-A-O-P. Saop. May mga interesting terms pa noon para sa mga taong may ganitong hugis ng ulo. Tinatawag nilang tinangad ang mga taong may hugis ng ulo na gawa ng tangad. Pero kung flat naman sa likod ng ulo, puyak ang tawag nila dito. Ang nakakapanibago nga lang, yung term na ondo, na tawag sa mga taong hindi pinapamodify ang ulo, ay parang nangangahulugang nakayuko or parang may humpback na tinatawag nating kuba. Iba talaga noon, no? Pero interesante pa rin malaman ang mga ganitong practices ng mga ninuno natin, di ba? Kung nais yung malaman ang buong kwento, ang mga link ng sources ng video ay nasa comment section. Samahan kami ulit sa susunod na Way Back Wednesday. At muli, ako si Rian Aragon. Ngayon, alam nyo na! Alam mo ba, kung flat ang hugis ng iyong ilong, ay ulo pala yun, o diba? Sasabi ko lang eh, ulo! Ang mga tao may hugis ng ulo? Ano yun, be? Ang ulo na tuwa ng tangad. Tama yung sabi ko? Tama. Hugis ng ulo. Tumataas naman yung likod. Galing gumawa ng script ni ate ko. Gigil mo ako, be.